Mga idol, habang lumulubog ang Bucks sa sunod-sunod na talo at patuloy na nagdududa ang fans sa future ni Giannis, isang pangalan ang biglang nagbibigay ng liwanag, Kevin Porter Jr. Pagbalik niya mula sa injury, agad siyang nagpakitang gilas, 22 puntos, 6 na assists, at napakataas na efficiency sa 56% field goal at 62% sa tres. At hindi lang ito stats, nagdadala siya ng panalo. Nang ma-injure si Giannis kontra Pistons, si Porter ang kumarga at naglatag ng 30 at 32 puntos sa magkasunod na laro kahit pa binabantayan ng elite defender na si Ausar Thompson. Kaya malinaw ang usapan ngayon. Nako, si Kevin Porter Jr. lang talaga ang makakapagbago ng isip ni Giannis na manatili sa Bucks. Habang umiinit ang trade rumors at papalapit ang Disyembre 15, lumalakas ang posibilidad na baka mag-request ng trade si Giannis. Pero sa timing na sakto, lumilitaw si Porter bilang second star na matagal nang hinahanap ng Bucks. Sa 4 na laro na magkasama sila, 3-1 ang record, patunay na effective ang duo. At kung magtuloy-tuloy ang larong ito ni KPJ, may totoong dahilan si Giannis para magstay. At saka kung makakakuha pa ang Bucks sa trade ng isang superstar, baka lalo nang hindi gugustuhin ni Giannis na umalis sa Milwaukee Bucks. Samantala, matapos ang napakagandang performance ni LeBron James sa laban ng Lakers kontra Philadelphia 76ers, hindi lang panalo ang iniuwi ng team, kundi isa ring viral na sagot mula kay LeBron sa isang fan na nang insulto tungkol sa kanyang buhok. Habang nasa sideline si LeBron late in the game, biglang sumigaw ang isang courtside fan ng "Wala ka pa ring buhok." Hindi ito binaliwala ni LeBron. Huminto siya, tumingin diretso sa fan, at sinagot sa malamig na paraan na agad kumalat sa social media. "Alam mo kung ano ang meron ako, marami niyan." We go! You still ain't got no hair though. It's cool, bro. Isang simpleng linya pero solid ang dating. Klaro ang mensahe. Pwedeng kulang siya sa buhok pero sobra-sobra naman ang meron siya pagdating sa karera, legacy, respeto at lahat ng kanyang naabot. Napatawa ang mga nasa paligid at agad naging viral ang clip mula sa iba't ibang anggulo. At syempre, mas tumindi pa ang impact ng banat dahil galing si LeBron sa isa na namang maganda at clutch na performance, talagang dahilan kung bakit nanalo ang Lakers sa pagtapos ng laro. Sa edad na 40 at nasa year 23, hindi na talaga siya matinag sa mga ganitong pang-aasar. Samantala, kilala na si LeBron sa pag-handle ng mga hecklers, minsan patawa, minsan seryoso, pero kadalasan, siya pa rin ang panalo sa palitan ng linya. Kayo mga idol, anong masasabi ninyo sa sagot ni LeBron? Samantala, muntik nang masayang ang vintage na performance ni LeBron James kontra Sixers kahapon. Matapos kasi ang dalawang sunod-sunod na big shot ni LeBron na nagbigay sa Lakers ng 5 puntos na kalamangan under 4 minutes, bigla namang naputol ang momentum ng koponan ng sina Austin Reeves at Luka Doncic ang nag-take over ng mga posisyon sa halip na ibalik ang bola sa mainit na kamay ng hari. Nagsunod-sunod ang mintis ng Lakers at nadagdagan pa ng crucial turnover mula kina Reeves at Luka, dahilan para maitabla ng Sixers ang score sa 105. Now everybody else has been scoring. Now it's lost his time. Reeves trying to get around Embiid. He does. Reeves is 3 for 15. Just one of those. For 2. He set a pick. Reeves turning, shooting. Step down. Luka with it now. Going to the basket is Aiden. Luka for 3. Luka, bad pass. Kaya nga kung maririnig ang announcer ng Sixers, malinaw ang puna. Dapat daw hinahawakan ni LeBron ang bola sa crunch time, lalo na ngayong siya ang nagbigay ng 2 malulupit na malaking tira para buhayin ng Lakers. Bakit daw nila nakakalimutan si LeBron sa pinaka-importanting sandali? When they get LeBron's touches down here last minute, he just knocked down 2 big threes. How do you just forget to give the guy the ball? Buti na lang, sa huling pagkakataon, nagparamdam si Luka at ipinasa ang bola pabalik kay LeBron hanggang matapos ang laro. At mula doon, muling nag-take over si LeBron para iligtas ang Lakers mula sa isang dapat sanay panalo ng naibulsa nila. Noisy. There he is. What an atmosphere. LeBron for the lead for 20 tonight. There's LeBron. James, he wants it. James with 2, with 1. LeBron again! Sa huli, malinaw ang mensahe. Kapag nagiinit si LeBron James, hindi mo pwedeng putulin ang momentum niya. Sa edad at karanasan niya, bihira ang ganyang vintage takeover at kapag binigyan mo siya ng bola sa mga huling minuto, mas madalas kaysa hindi, panalo ang kalalabasan. Kayong mga idol, anong masasabi niyo? Same thing as he tells himself, I am the king. All bow to me.